tayo sa sa pananahe guys. Nag-iba na tayo ng source of income. Dito na tayo pumasok sa construction, pag-construction. Maganda po sana yung pananahe. Maluwan, hindi ganong mapigit sa katawan. Nga lang guys, maluwan sana, mababa naman ang kinikita. Hindi sapat sa pamilyadong tao. Tulad ko, 3 anak ko. Sa tahiyan, kumikita lang ako ng 540 a day kung walang OT. Swerte lang kung may OT. Maliit lang, kulang na kulang para sa 3 anak. May 2 akong anak na nag-aaral. Isang grade 9 tsaka grade 4. Tapos may pa akong bunso na 1 and a half. Gagatas at diaper. Hirap kasi wala pang ibang pinagkakitaan yung misis ko. May konting sideline kaso hindi pa rin sapat. Sa laki ng gastusin talaga, mahal ang bilihin. Kaya nag-iba tayo ng source of income. Hindi tayo nag-check. Tsaga muna sa construction kasi sa construction medyo malaki ang isang araw. Kumikita rin ng ang 8 oras ay 695 compare dun sa tahian na 540. Nga lang talaga dito, hindi ka sanay sa pagod, hindi ka tatagal. Ano lang talaga, kapag ka mahirap ka, magtiyaga ka. Wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Sabi nga ng matatanda, bukas yung trabaho, sower, mananahe. Doon po sa pabrika pinapasukan mo, may iba. Basta sower ka, kung ano yung uri ng tahi ng isang company pinapasukan ka, kaya mo yun kasi mananahe. Marami na rin na kasi ako napasukan na tahiyan. May iba, may pantalon, may jacket, may palda, may bag. Yung last po na napasukan kong company, tahiyan po siya ng gloves. Yun. Ito naman, tahiyan ng bra. Marami na akong napasukan na tahiyan. Ngayon talaga, maliit ang kita sa tahiyan. Kailangan natin maghanap ng ibang pagkakakitaan. Ibang uri ng trabaho. Medyo mataas-taas naman. Kahit ayaw natin umalis sa tahian kasi sanay na tayong katawan natin doon. Wala tayong choice. Kasi nga po, kulang, hindi po sapat ang kita. Yan guys, ito na po yung gawa namin. Bali, nahukay na po yung drainage na yan, yung kanal na yan. Nasintadahan na rin po yung mga gilid-gilid niya. Tapos ang naging assignment ko po rito guys, ayan, yung mga putik-putik pa sa baba, mga laglag na simento, pinalinis sa akin. Bali pinala ko, nalinis ko na yan mula doon hanggang eto. Yan. Yan po yung mga napala ko. Yan. Yan. Bali, nandito na ako sa site na to. Ito na. Ito na ako. Yan, ang dami ko nang natanggal na putik. Bali, hanggang dun po yan. Sa dulo nun. Ang lilinisin kong mga putik. Yan, dami. Ala. Medyo mahirap. Kaso kailangan magtiis at magtiyaga. Trabaho ang hanap po natin para sa pamilya. Medyo marami nga lang guys kasi may mga abusan yan dyan, mga drainage. Abusan na galing sa lababo.
Kaya medyo talaga marumi talaga siya. Hindi siya medyo marumi po talaga siya. Bali bumababa po ako dyan. Ayan, nakabuta ako guys. Bota ko puro putik na. Kasi hindi pwedeng hindi magbubuta. Lubog ang safety shoes ko. Bali pag nandito na ako, natapos na ako, aangatin ko na yung isang takip ng kanal para malinis ko hanggang doon sa dulo. Nalinis ko na yung hanggang dulo. Gahalo na kami ng semento. Poploringan namin yan. Wala doon sa dulo hanggang doon po ulit sa dulo na yun, hanggang sa kaduduluhan na yun. Yun po ang trabaho. Buhay construction worker. Tayo sa hirap. Tayong mahirap. Tapos yung ibang mga politiko nagpapakasasa sa pera ng bayan, yung mga buhaya. Sari-sari yung mga binibili nila, mga sakyan. Samantalang tayong mahihirap. Hindi nila maibigay yung sapat na kita ng mga manggagawa. Hirap na hirap silang taasan ng mga sweldo ng mga manggagawa. Manggagawang Pilipino. Tapos katulad ng nangyayari ngayon, ang daming involved ng mga buhaya, politiko, congressman, iba-iba, contractor, na nagpapasasa sa pera ng bayan, ng kaban ng bayan. Tapos maraming Pilipino ang natiti sa hirap. Hirap ng trabaho, maliit po ang kita, di ba? So yun guys, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching.